ng Diyos sa inyo ba? And so, kaya naman po, sa araw na to, atin po siya patuloy na sasabihin. Sabi po sa mga awit 32 verse 7, ikaw ang aking lugar na kaglihan, iniligtas mo ako sa kapamanukan, aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pag-iligtas. And po sa pasensya pa naman po ng bawat isa, saan ngayon, nakita po ang kadakilaan ng Diyos, at siyang Diyos na siyang kumakawa sa bawat isa. Galing po natin ang ating mga Diyos. Sa Lord, Panginoon Diyos, mahalapan dapat ang tulihin sa mga sa pangamba at sa mulirang
Diyos na pagiging pagbabago.
mapagpalang umaga po sa ating lahat. At good morning! Wala naman siguro kinaantok-antok pa dito, no? So, maaari po ba natin sabihin na all the time na sinabi ko God's good? Okay po ba? Okay, God's good? And all the time? Amen. So, napakabuti ang ating Panginoon sa pamamagitan ng araw, ng buwan, ng taon, ng tigada, nananatili pa rin na mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? At so, proven ko lang yan na nandito kayo. No? Nakasama namin kayo na sumasamba, siyempre makikinig ang salita ng ating Panginoon. So, welcome po sa lahat ng kapatiran namin na narito. So, doon din po sa mga kapatiran na sa kanilang tahanan. Welcome po sa inyo. At manatili na kayo sa aming channel. No? Hindi namin kayo bibiguin. So, ayan, welcome po sa inyo. At po, stay safe. No? At don't well. Welcome din po nila, siyempre po, napansin ko po si nanay, no? Ano po ba ang pangalan nila? Si nanay po. Ano po? Nene po, nanay Nene po. Napati po si ate, ano ba pangalan? Joanna. Nakaalala niyo po si ate? Anak ko ako. Ako pamangkin ko. So, palakpakan naman po natin yung buhay ko ni nanay Nene. At yung kanyang pamangkin, si nakalimutan ko ulit nanay Joanna. So, ayun. Welcome po sa ating panambahan. Yun po, kami po ay nagagala na nakasama namin kayo ng samba sa ating Panginoon. At syempre, kasama na makinig ng salita ng Panginoon mamaya po. So, yan po, welcome po muli sa ating lahat. At yan po, tayo po'y mag-enjoy no, sa araw na ito. As yun po, tumakamang tayo sa announcement ng at mga regular activities natin no, every week. So, ayan. Yan, nakita niyo po sa street, no? So, meron po tayong prayer meeting. Festival po yan. 7 p.m. to onwards. 7 p.m. 8:30 p.m. So, ayan po, at niimbitahan din na makiisa po sa panalangin na ginagawa namin every Wednesday po. Ayun po ay pinapangunahan ng ating pastor na si Pastor Ray Nando Bayola Jr. So, ayan po, nasa baba po siya. No? So, ayan po, prayer meeting po, ayan po, iniimbitahan po namin kayo dyan. Welcome po, no? Welcome po lahat. Bayur, kinakailangan ko lang po kayo. So, ayan po, gusto po dyan is yung, dyan, every Friday naman po, no, meron po tayo sa Biology class. So, yan din po yung pinapangunahan ng ating mga pastor. No? At mapa-associate, mapa-senior pastor po, no? Sila po ang namuna sa atin kaya natuturo sa Biology class. Napakaganda rin po niyan. So, isa rin po ako sa saksi sa nakapakinig ng sa Biology class. Natatakis ka na naman ako dyan. So, Biology class. So, ayan po, iniimbitahan din po namin kayo. Welcome po lahat yan, no? Mapa-youth, mapa-dalaga, mapa-asawa, mapa-nanay, mapa-tatay. Welcome po kayo dyan. So, school yan is every Saturday po, at ko nakalagay dyan Saturday school, tama, no? Okay, Saturday school po, so yan po ay ginagalap ng Saturday, yan Saturday school na. At ng oras na 9 a.m. to 11, tama, no? 11, so yan po, in-encourage namin kayo na iimbitahan yung mga anak po natin, pamangkin, pinsan, at ako, tumalo po sa akin Saturday school. So yan din po, pinapamang natin ng ating mga youth leaders, at siyempre ni Pastor Jasmine, no? At yes po dyan, okay na po tayo Saturday school, at yes po dyan is meaning ministry. So yan po, at encouragement dito no, sa mga member natin, lalo sa mga kabataan na magpagamit sa Panginoon na magtigol sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtilinis ng ating panambahay. So, encourage natin sila, siyempre iba na makiisa sa pagtilinis ng ating panambahay. Okay, so meron pa ba dyan ang susunod? Ito po sa ating anniversary celebration 10 a.m. to 11:30 a.m. So, announce ko lang po, no, ang alam ko po, starting ng first week ng December, no, magkakaroon po tayo ng 10 years sa ating time. Ito po sa ating worship celebration. From 10 a.m. gagawin papaakahin po natin, gagawin na po natin 9 a.m. Okay, so 19 ano po,
So, start po yan ng December. First week, first Sunday po ng December. Mag-i-ignite na yun na po ang ating worship celebration. So, siyempre, susundan po yan ng fellowship, no? Ano ba tawag mo? Wala pa tawag mo. So, ayan po, magkakaroon po tayo ng after po ng ating worship celebration. Kainan, kapehan, kape-kape, sa mga mahilig ng kape dyan, magkakape tayo sa tanghalin, no? So, wala lang yan. Basta magkaroon tayo ng fellowship, kwentuhan nun, at excited na din po kami na ma-apply natin yan. So, yung magkaroon ng fellowship, dahil napakahalaga din po talaga sa isa nun, no? Kaya gano'n din po sa mga iba, no? Gusto namin kayo, mag-fellowship naman kayo sa amin. Gusto namin kayo. Okay, so ano ba next? Sabi ko sa akin, celebration will be held from 9 a.m. to 11 a.m. So, 11 a.m. to 12 noon yun po yung fellowship na kami natin. So, at sunod po dyan is yung Christmas Eve celebration. So, sino po ba excited na tayo po ay magkaroon ng Christmas Eve, no? Kasi last year ata, hindi tayo nagkaroon. Tama ba? So, alam ko, excited na tayo lahat ng member ni Galaxy na magkaroon ulit ng Christmas Eve. Dahil sa ito ako na naka-experience na nagkaroon ng ayan nga, ng Christmas Eve. So, yan nakakasaya. Damang-daman talaga yung Pasko. So, kayo wala na ba? Wala na. Wala na dito. Okay. Yun po pala sorry. So, ayan po, magkakanding po tayo sa Sport Fest, no? Sa December 29 to 30. So, at ang ating po, ang tawag doon, ano ba yung coordinator po, ang ating po coordinator dyan ay si Pastor Reynaldo Bayola Jr. po. So, ayan po, kung may mga gusto po sa ating sumali, meron po tayo yung basketball, scrabble, tama po ba? Volleyball, chess, so mga ayaw masaktan, ayaw maphysical, meron po tayong course niyan. So, save kayo doon, butak na kinigana. So, ayan po, makikipag-coordinate lang po kay Pastor Ray. Kung meron po tayo mga concern about sa ating sport fest, natin sumali. No? Okay. Ayan po, ay December 29 to 30 po yan. So, malapit-lapit na rin po. Magtignan, tulog na lang, magtitulog. Magtignan na lang. So, wala na? Caroline, so yun. Sorry, nakakalimutan ko yung mga natin. Ayan, Caroline, so welcome din po kayo sa mga kabataan natin. Yung mga kabataan natin dito. Ayan sila. So, welcome po. Pwede po sumama. At sa training po natin, magkaroon po ng kahit ng Caroline, kahit wala tayong nakikita mga kabataan, mga bata na ng Caroline, ituloy pa rin natin ito. So, ipadaman natin sa kanila yung kapasuhan. Siyempre, yung mensahe ng awitin na kakantahin natin para sa kanila. Okay, so yun po, Caroline, sa mag-start po yan ng December 16 to 23, tama, 23. Huwag yung lata siya Monday to Friday, parang gano'n. Basta yun yun. Start siya ng December 16. Okay. 25? Hanggang 25? So, yan, at so, yung magkakaroon din po pala tayo ng Christmas worship celebration sa December 25. Anong araw po yan? Sunday ba yan? Sunday. Saturday. 9 a.m. to 11 a.m. So, kasama-sama po tayo magtago sa mga inahanap natin. Gawin natin itong para makapagtago sa mga inahanap natin. So, ayun natin take advantage natin na meron tayong service niya, worship celebration sa December 25. So, pag may kumatok, wala po dito ang simbahan. So, ayun po, no? Yung basic, no? Nakapagtago na. Okay, so, ito, iniibilang po namin kayo lahat yan. Lahat po ng kapatiran, lahat po ng membro ng ating anong vaccine, no? Okay, kung wala na, so, ito po, okay, wala na bang habo sa okay, kung wala na, tumapanulong tayo sa Steve Hindi na tikiyan po kayong tumayo. Bilang pagkalan po sa ita ng ating ito. Ano ba kayo tumayo? Okay, kung wala po, kung meron po kayong pwede nyo po sa kaya, so basahin ko lang po dito sa talatang pagbabasahin natin sa Matthew
Mateo 28 verse 19 to 20. 19. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. At turuan ang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan sa lipunan ko. Okay, so purihin ng Diyos at magbabasa tayo sa ita. Maaaring po tayong bumuko. So, ayan po, as giving out, hindi ko po papatagalin at tawagin ko na po yung magme-mensahe. Gagamitin ang ating Lord para sa kanyang mensahe. So, okay. Ladies and gentlemen, so, tinatawagan ko po si Pastor Ed Marco para po sa mensahe ng ating mga. Palakpakan po natin, Lord. Okay, good morning po sa ating lahat. Bigyan niyo po ako ng ilang sandali lang po para inulit po ng ating PowerPoint. Sister Johnny sa swap ko i-sesenta. Okay, so once again po sa mapagpalang umaga at magagalak po na tayo po ay muling magkita-kita sa umagang ito. Purihin po yung Panginoon sa umagang ito at tuloy nga po purihin ng Diyos sa ating po mga buhay. So good morning po sa mga monitor po sa ating online worship celebration. Sa mapagpalang umaga din po sa inyo. Patuloy po tayong sumamba at discover yung mensahe ng Lord sa umagang ito. I-disconnect ko lang po yung aking cellphone kasi minsan pag itong malayo napuputol po siya. Tapos antayin na natin si Sister Johnny para mag-download po yung ating PowerPoint presentation. Pero hindi naman po, nandito po yung ating outline sa kopya po natin ng ating program. Nandiyan po maaari po sundan yung takbo naman sa ating
So once again, welcome po sa ating Sunday worship service. So ngayon po, dumako tayo sa mensahe ng Lord na kung saan ang mensahe ng Panginoon ay dalangin natin na siya manatili sa ating puso, manatili sa ating isip, bumagon sa ating buhay, at masubukan natin o mai-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So ang title po o pamagat ng mensahe ng ating Panginoon sa araw ito ay The Go in Gospel or The Go in the Gospel. Kung makakasin niyo po kung saan ng Gospel ay yung first two letters niya ay letter G and O. Na kung saan pag binasa natin yung G, O, Go. Hindi si Bongo ha, kundi Go. So tayo po ay humayo. Isa pong imperative naman ng ating Lord, imperative siya na kung saan inuutos sa ating Panginoon. Sa mga disipulo, and of course, ito ay tumatala siya ng mga Kristiyano. So, gusto kong mabasahin Matthew chapter 28, verses 18 to 20. So, verse 18 sa English version po ito, 18. Jesus came and spoke to them, saying, all power is given to me in heaven and in earth. 19. Go, you therefore, and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And verse 20, teaching them to observe all things whatever I have commanded. And see, I am with you always, even to the end of the world. Muli po yung ating Panginoon sa pagkabas ng kanyang salita. Muli po tayo dumulong sa ating Diyos sa pamagitan ng tumatandaan. Let us pray prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay pinaghalo o ba ni Lord God ng pagkataon upang marinig po natin ang iyong mensahe. Lord, nawa sa umagang ito, patuloy na buksan ang isipan na kita po namin nais niyo pong ibahagi sa ating Lord ang nais niyo ipagawa sa ating Lord bilang mga lingkod mo, bilang mga Kristiyano, Lord. At tunay nga rin, Panginoon, aming mga puso, hihingin po namin, na ito, Lord, ay palapunin mo kung sa mga tinghi o Lord ng iyong salita, natapating, Lord, ay sa aming mga puso. Tawa ko, O Diyos, ay tumubo. At magkita kami, Lord, ay sa iyong po sa Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kapuni, pagkakita, pagluwalhati, sa pangalan ng iyong Jesus, kalapit, Lord, at ng iba ng Espiritu. Amen. Okay, so once again, ito po yung tinatawag po nating commission, no? Yung Great Commission ng ating Lord. Na kung saan, di ba malaman po kayo ng background, nung si Christ po ay kanya pong na-accomplish ang kanya pong ministeryo dito sa lupa, nung siya ay napako, namatay sa cross, and after 3 days, siya po ay muling nabuhay, at ito yung pagkakataon na ipon-ipon po sila, na kung saan ang ating Panginoong Kristo bago siya umatay sa kalangitan, ibinigay siya ang utos sa mga disipulo. At ang utos namin ito ay go into all the world and preach the gospel to the nations for every creatures. Ay inuutos ng ating Panginoong Kristo. Yung Great Commission na ito ay inuutos sa ating mga disipulo. And the question is, dapat po ba natin ipagpatuloy ang utos ng ating Panginoon? Samantalang sa mga disipulo naman ito ibibigay hindi sa atin, hindi particular sa ating mismo, sa mga disipulo. So the question is, bilang Kristiyano and bilang disciples of God, also, syempre, disipulo tayo ng ating Panginoon sa ilalim ng God's sin, kailangan po natin ipagpatuloy ang tungkulin ito, ang pagpapahagi, ang paghayo, ang pagmamalakaya ng mga kaluluwa, makakanin natin sa ating Panginoon Kristo. At nandito po ang tatlong punto ng mensahe ng ating Panginoon. So may kita po yan sa ating copy. The first point is, why Christians do not go? Ito yung medyo dilema na
hinaharap natin. Yung dilemma, yung problema, no? Problema, sa obstacles na hinaharap natin. Bakit ang mga Kristiyano ay parang tila ata na tigilan na sa pagkayo? Tila ata na naging nagsisiking nila lang sa isang lugar kung saan okay na. No, parang gano'n yung sistema. Bakit kaya meron problema? Why Christians do not go? Number one po, under the why Christians do not go ay yung ating tinatawag na wrong priorities. Sa wrong priorities po, kung totoo siya, napakaraming problema ng mga Kristiyano, bakit hindi tayo o napigilan tayo o napigilan tayo sa paghahalin natin. Maaaring political, pwede po maging dahilan yan. No? Naalala ko isa sa mga kwento ng ating senior pastor, kapag araw o yung tinatawag na election season, nagkakahati-hati ang mga miyembro. Tapos sa may mga pagkakataon ba na umalis sila dito, no? At hahanap ng iba. Maaaring political po yun. Maaaring mga personal. Maaaring din naman na gusto sa loob ng church. Baka may hindi nakita maganda. Napakalang pong reasons. Ba't ito mga reasons nito na nilagay natin sa wrong priorities and sa why Christians do not go ay tatlo lang kami inilagay ko. Pero isipin po natin, napakaraming problema na hinaharap natin. That's why Christians do not go. So, unang problema na isinama ko lang dito sa ating ating ay yung wrong priorities. Number one, socialization. Take note po, hindi ko sinasabing masama makipag-socialize o makikipilo. Pero may mga pagkakataon po na mas ninanais o mas matimbang, hindi naman ninanais, no? Mas nagiging matimbang sa puso, sa isip ng Kristiyano, yung sabihin natin yung word na hitig. O tara, labas tayo, punta tayo dito sa gano'n, punta tayo sa gano'n. Ayun po yung gusto ng mga. So, siya. Ikalawa po, under the wrong priorities, ay yung tawag po natin self-improvement. Sa self-improvement po, anak po natin, once again, sabi nga po ng mga vloggers, disclaimer lang po. So, sa atin, yung word na self-improvement, ulitin po hindi po sinasabi na masama na maghanap ng development sa ating sarili. Normal po sa ating dapat yan. Pero yung self-improvement without God or without Christ, I think, no, hindi ito makalulog sa ating Panginoon. Bakit? Kasi yung self-improvement na tinutulog dito, nakatuon sa atin. Tataka po natin, nung tinanggap po natin si Christ, hindi na tayo yung sentro ng buhay natin. O sa madaling salita, para sa ating tablado, hindi na tayo yung center of attraction. Hindi na ang ating Panginoon na. At sinasabi po ng Biblia, whatever you do, whether you drink, whether you eat, dapat na i-glorify natin ang ating Panginoon. Dapat nagbibigay ito ng glory sa ating Lord. Kahit ang tinatawag po natin self-improvement. Kaya namin nga, sinabi ko, disclaimer, no? Kasi nga, hindi naman talaga masama ang pagkakat ng self-improvement. But self-improvement without Christ is a failure. Sa harapan natin, siguro, achievement siya. Sa harapan siguro ng ibang tao, pag nag-improve tayo, achievement siya. Pero kung walang Panginoon, walang Kristo sa natang mo, marahil ito ay sa pananaw ng isang Kristiyano, bagay wala. May isang kawitin na naalala ko na hako rin naman ito sa salita ng ating Panginoon na langit at lupa ay mawawala. Lilipas at mawawala. May isang kanta na
Yung ako ay umupas, panahon ay lumilipas. So, dapat na achievements na ito, lilipas, umupas, mawawala. E paano na lamang kung halimbawa, yung mga nakamtan natin, nakasentro lamang sa ating sarili. Isang biruan po sa aming paaralan, sa Victoria Reyes, no? May mga biruan po na, mag-masteral ka na, mag-aaral ka para mag-ulog ka. Para pagka-dating araw, ika-tipo ang tipo, degree, pwede ka maging head teacher, master teacher, etc. Pero may mga nagsasabi, ano mo ang title na yan? Pagpasok ay sabay-sabay naman dahil sa nabilan natin, pangmalat lang naman natin ang pangalagay. Hindi mabibigyan ng halaga yung title mo. Huwag na mag-aaral. Kaya kayaan natin. No? Parang gawin sinasabi nila. Saan yung mga Kristiyano? Tata po natin. Kung ang self-improvement po natin, ay hindi na ako po sabi pa naman. Tata po natin. From priorities po yun. Wala yung Diyos eh. Dapat bilang Kristiyano, ang sentro ng lahat ng ating ginagawa, ang ating Panginoon. Sabi nga diba sa Biblia, kahit man lang kumain tayo. Dapat ba tayo yung masatisfy? Ang sinasabi ng Biblia, kabigyan, glorification, ang ating Diyos. Mag-glorify namin ang ating Panginoon. So, wrong priorities. And then, of course, so number 3, chasing our own dreams. Tandaan po natin, natin mo sabihin yung word na disclaimer. No? Kasi kadalasan, sa mga kabataan siguro, hindi unawaan yung word na disclaimer. Pasin tayo po, no? Hindi ko sinasabi na masama ang socializing, ang self-improvement, at yung chasing our own dreams. Yung number 3, yung gusto mong makamtan yung mga pangarap mo. Gusto mong makamit yung pangarap mo. At gagawin yung mga bagay-bagay, mga hakbang upang makamit mo yung pangarap mo. Pero naman po natin, kapag wala ang ating Panginoong sa Kristo sa bawat ginagawa natin, kung sabi ng isang Lord, nasa wrong priorities siya. That's why Christians do not go because of this. Socializing, self-improvement, and chasing our own dreams. Ikalawa po, apathy. Kung bakit ang mga Kristiyano ay tila baga napigilan na sa paghayo. Hindi dahil nagkaroon tayo ng COVID-19. Isang kabaylan ng COVID-19, of course. Dahil nagbawalan tayo. Pero ngayon, na unti-unti na bumabalik, no? Yung unti-unti na lumuluwag at maaari na tayong makahayo, ibalik po natin yung ganon. Ibalik po natin yung ating sigla sa pagpapahagi ng salita ng Diyos. Ikalawa, apathy. Ang ibig sabihin po ng apathy, yung without or no real interest. Wala tayong, hindi tayo interesado sa pagpapahagi ng salita ng Diyos. Halimbawa na lang sa isang church. Kapag ang church ay mayroong pastor, mayroong elders, mayroong deacons, may mga church leaders, tayong mga members, iaasa nila. Ay, trabaho ng pastor yan, yung pagkayo, mali po. Ay, trabaho ng elders yan, sila ay humayo, magbahagi ng salita ng Diyos, mali po. Isang mali po yun o malaking kasi ng alina. Tandaan po natin. Imagine po ng illustration ko. Yung isang kandila at isang patay na kandila, isang kandila na may silid, may ilaw, may apoy. Kapag ito ay binahagi yung liwanag, yung apoy, sa isang kandilang patay na walang apoy, of course, yung liwanag na ito, pupunta sa kanya, pag-iingay sa kanya, nag-orales sa isang patay na kandila, kapag sinindihan mo, nag-iingay yung kapaligiran. Ganun din po sa aming buhay Kristiyano. Nung tinanggap po natin yung liwanag ni Kristo,
dapat naturalesa sa buhay natin na magningning sa ating kapaligiran. Anong ibig sabihin magningning? Maibahagi natin yung liwanag na natanggap natin sa iba. At imbis na sila ay nanatilig sa kadiliman na nakapipil ka kung saan nangangapa at hindi nila alam kung anong patuloy nilang nilalakaran, baka may hukay na yung kanilang lalakaran at sila ay marunod doon at madisgrasya pa. Yung binigay sa liwanag ng Diyos, spread out natin. Kaya ito sasabi ng isay ng ating Lord, yung the go in the gospel sa Matthew 28:18-20. Pumayag tayo. Magbigay tayo ng liwanag sa atin, kapaligiran, sa mga napaligid sa atin. Kaibigan natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, at mga napaligid po sa atin. At alas natin yung word na ito, yung napaligid. Dapat bilang Kristyano, interesado tayo sa mundo na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa manindig mang kapamaranganan, hindi mo kailangan tumayo sa likod ng pulpitong ito para mamahagi ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan humawak ng napakalaking Biblia at isara yung pinakadulo ng botones mo sa ako or sa blouse mo at magpapakasay ka para masabi ikaw ay patapahayag ng salita ng Diyos. Sa maling isang sikling na pamaraan, share ko lang po nung nakaraan. Ako isang science teacher and math teacher. Sa science ko namin ang turo ko, nagkaroon po kami ng simple presentation for yung mixture. Kasi ang tinuturo ngayon sa second quarter, anong quarter ay yung about sa heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Nag-present ako sa kanila ng experiment. May tatlong unit ng liquid na pinresent ko sa kanila. Pero inirelate ko yun sa buhay ng mga estudyante. Of course, ginamit yun ng Panginoon para makipahayag ko sa kanila na kapag sila ay tumanggap kay Christ, yung mga kasalanan nila ay patuloy na linis ng Diyos kapag sila ay humihingi ng tawad. So yung elementong yun, yung tatlong liquid na yun ay tubig, petadan, nakahalo sa tubig, kaya marumi, at yung Zorros. Yung malinis na tubig, ilagyan ko ng maruming tubig. Sinabi ko sa mga bata, mga grade 4 pa ito. Dati, kayo ganito, malinis, pero nagkaroon tayo ng kaunihan. So, paano para tayo nagkaroon ng maruming kasalanan? Ito ko yung mga bata. Sa pagmumura po, sir. Sa pagsisinungaling po, sir. Sa paglaban sa nanay, sir. Yung nagsabi pa nga, sa droga, sir. Nagdroga kayo. Ay, ito mo kasi lang. Hindi po. Ano? Siyempre, mga paligid sa kanila. So, nakita nila, pauwi na. Pero may isa pang elemento rito, yung Zorros na nakahaluli sa tubig. Yung hinalo ko sa maruming tubig at inalog-log ng konti. Sabi nila, wow! At sabi ko sa mga, ganito rin tayo. Eto tayo, eto yung kasamaan, rumihan, kasalanan, pagsisinungaling, pagmura, at kahit ano bang alam yung masamang bagay. At eto ang Diyos na si Kristo. Pag ang Diyos na si Jesus Christ ay pumasok sa buhay niyo sa inyong mga puso, eto na tayo ngayon. Isa ng bagong nila, malinis. At pinakabaw pa sila. Tingnan yung gagawin ko, yung maruming tubig, ibubuhos ko sa malinis ng tubig. Sabi na, sir, wag na po, malinis na po yan eh. Pero nung binuhos ko yung maruming tubig sa malinis na tubig na, nagulat sila, hindi na lumang yung tubig. At sila po yung sila. Ganyan po tayo. Pag tayo ay nakakaroon ng kasalanan, ngunit may Diyos tayo sa buhay natin at lumapit tayo sa Kanya ang hindi ng tao, kaya tayo lilinisin tayo ng Diyos. Ang tawag ko doon ay integration. Medyo nagkaroon isa ng trauma mag-integrate dahil ang unang saba ko sa public school, nag-integrate agad ako na paturuan, patutor kay Christ.
Pero nahuli ako ng principal. Minimuhan ako. May kwento ko rin kay Pastor Ray, nila BJ sa mentoring na kwento. Kahit itong about sa experiment na kwento sa mentoring. Nagkakalang trauma dahil yung principal ko, kiniklaim niya na siya ay Christian. Kasi tapos ito, nakapag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 p
gospel ng ating Lord. Pinatawag ako sa office. Pinitin ako ng memo. At pinaraningan ako. May term ang ginamit na actually nasa tinatawag na code of ethics ng teachers. Pinabas niya sa akin. Ibinigay pa ang topic din sa akin during our seminar. Kaya pinatapin niya sa akin. So kaya naman, that time, medyo parang feeling ko, batay sarado ko sa principal ko. Praise the Lord, dahil nagpalitan ng principal na, yung principal ko ngayon, teacher ko sa PBS. Walang problema, no? Walang problema. Kahit mahuli niya akong kakahagi ng salita ng Diyos, katutuwa niya pa dahil kamang ng paranaya natin ang aking principal ngayon. So, kaya praise the Lord, sa tanong mga kapamaraan, hindi ako nakahawag ng Bible. Wala akong Bible. Wala akong pulpito. Ang meron na aking dala, lesson plan, laptop, at yung mga element o mga liquid na ipagkahalo-halo ko sa science experiment namin. Kaya tayo mga kapatid, kaya po natin magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit simpleng pag-uusap lang sa ating mga kumare, pag-uusap sa ating mga kaibigan, at pag-share siya ng problema, maaari natin sumitan ka mo. Ang problema rin ang ganyan. Pero isang ginawa ko, nanalangin sa Panginoon. Hindi agad sinagot ng Lord, kaya pag-uwi ako nananalangin, habang nananalangin ako, yung bagsak kong balita, pinanalakas, pinanakat ng Diyos. Hanggang sa dumating yung araw, yung problema na yan, ay binigyan ng solusyon ng Lord. Napakabuti ng Diyos na sa Kristo sa akin. So, Panginoon, ganun lang, kwentuhan lang siya, pero, kapatid, na ibabahagi mo yung kapangyarihan, kabutihan ng ating Panginoon sa Kristo. Dalawa yung apat, dapat alisin po natin sa ating buhay. Yung walang interes sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Baka mga pumamaya, mga kapatid, nakapagbahagi na kayo, hindi nyo alam. Nagbabahagi na kayo, ang hindi nyo alam. Sa pangalan, sa kwentuhan, nabanggit ko yung parang nasamo sa Panginoon, ilang pagbahagi, ang tawag ng testimony. Nabahagi mo, nakapag-testify ka kung gano'ng kabuti yung Diyos sa puno. At yung nakakausap natin, magtatakayan, magkakaroon niya ng kaisipan, parang maganda yung sinabi ng kaibigan ko yun na. Maganda yung sikreto niya. Parang gusto niya gayahin. So, yung mga ganong isipan ko, no? So, why Christians do not go? Number people under the why Christians do not go? And yung tinatawag na fear. Takot. Takot sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay yung priorities niya. Nakasender kita. Meron siyang interest na sa mga Diyos. Interesado siya sa pag-share ng gospel ng Lord. Pero, problema lang sa kanya, may takot. May takot sa pagbahagi siya. Ano yung pwede kong takot? Sa number 3. Under number 3, yung fear. What will I say? Anong sasabihin ko? Eh, hindi na ako tapos ng bachelor ko. Theology. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ng theology. Ano sasabihin ko? Ikalawa, what will others say? Ano sasabihin ng iba? Baka makita nila ako nagbabahagi sa salita ng Diyos. Baka sabihin nila, ay, yan, pwede yan, mas matura yan, pero may pabahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman tayo ganun Ako, already, pastor ito, minsan nakaporo niya dito, no? Nung siya ay nasa Victoria kay Yes, kung kayo ay nakaten doon,
mapanood ko siya, yung dating buhay niya. Of course, yung dating buhay po natin, talagang kasama natin. Napapanood tayo ng kasamaan. Napapanood po tayo ng kasinungalingan. Napapanood tayo ng bukod kahit sa ating mga puso. Yung dating buhay natin. Kaya yung binago na tayo ng ating Panginoon. Bago tayo nila. Sabi nga sa Corinthians 5:17, yung luma ay wala na. Tayo ay isang bagong ilalang sa harapan ni Kristo Jesus. Ikatlo, how will they react? Paano kaya sila mag-react yung mga papahagyan ko? Baka mawiyuhan sila sa gagawin ko, baka makornihan sila, baka sabihin nila, baka ba naman, kaibigan, outdated ka na. Wala ka na sa uwa. Wala ka na sa... Hindi na napapanahon yan, kaibigan. Itigil mo na yan. Ganun na ang kailangan nila. Kaya, yung number 4, don't feel qualified. Tandaan po natin mga kapatid. Kung sasaliksinin po natin yung mga Bible characters, tandaan po natin, number 1, Moses. Siya ay inutusan ng ating Diyos na bumaroon kay Pharaoh at sabihin yung katotohanan ng nangyayakis ng Diyos upang makalaya ang Israelita. Sabi ni Moses, Lord, bakit ako? Huwag ako. Pulunin ako. Kaya sabi ni Lord, pulunin ka na. Saan natin ang Diyos? Sino ba? Lapit tayo ng konti. Yung malapit kay Christ. Isa sa mga disipulo. Nagtamo sa isang gabi, sila yung nagkakakinan. Sinabi ng Lord, siya ay aayos ko mamatay. Tapos sa cross, doon sila. May isang disipulo roon na talagang sabi, Lord, hindi mo pa kayo tulungan niya. Under my dead body. Pipigilan ko sila. Kasi yun, maaarang ako doon, Lord, para hindi ko ma-arresto. No? Pagka-arresto, may isa pa nagwala. Umuwi ng taba. Pinagpasok kayo na. Tama tayo sa Lord. Praise the Lord. Pinagali ng Lord. So, ibig sabihin, meron doon warbrick. No, nag-amok. Disipulo, pero nag-amok. Ito naman yung disipulo na yan, nag-amok. So, we are disqualified, actually. Pero sino nagpo-qualify sa atin? Ang Diyos na tumawag sa atin. Ang ating Panginoon nagpo-qualify sa atin. Kaya ngayon sa mentoring po natin, sa spirituality class, meron doon isang doctrina or paturuan, yung doctrine of justification and sanctification. Ang ibig sabihin ng justification, ginagawa tayong matuwid ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng sanctification, ginagawa tayong banal ng ating Diyos. Kasi na, ang Diyos ang nagtuturing sa atin. We are disqualified because of our, sa ating pagkatao. Pero naging qualified tayo because of Christ, because of God. Dahil sa ating Panginoon. Kaya yung tao na kung ano yung sasabihin mo, pag kayo magkakahagi, ikaw alam ang kaaway, hindi lalagay sa isipan mo sa puso mo ng kaaway para mabibigan ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano sasabihin mo? Sabihin mo na meron ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ang pangalan ay Jesus Christ. Bakit? Anong ni Kristo? Sa mismo sa buhay mo, hindi napapasok yung personal testimony. Kung may kakayahan ka mag-own ng mga Bible verses, mas maganda. Pero ang pinaka-sentro ng pag-uusap ay tawag, patotohanan, patungkol kay Kristo. Ito po yung reasons. The reasons
why Christians do not go. First is the wrong priorities, the apathy, and fear. Ayan po ay under ng why Christians do not go. Sa first point po natin. Second point po natin, ang isa ng ating Panginoon ay how to overcome those obstacles. Kapag natin matapagtatanong po yung mga ganong uri na yung mga pumipigil sa atin kung bakit tayo ay hindi tumutuloy o kumahalo, hindi nakapaghahabing sa Diyos. About the priorities natin, Jesus has said the example. The word of the soul in Matthew 16 verse 26, babasahin ko po ito sa 16 verse 26, sabi, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit makahamak naman ang kanyang sarili, ano ang nabibigay ng isang tao kapatid ng kanyang buhay? Take note, no? Makamtan niya man ang lahat ng yaman ng mundo. Kapag pinarapraise po natin yan, lalabas yung salita, baliwala. Lalabas yung salita, baliwala. Ano ang nagbibigay ng isang tao kapag ng kanyang buhay? Wala. Napaka-importante po. Ang ating Panginoon sa Kristo, ay nagbigay sa atin ang mga guidelines. Jesus calls us to be teachers of men. In Matthew chapter 4, verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga alakayan ng mga tao. Kaya po yung dapat natin maging priority po natin ni Anisya. Napaka-importante po. Kasi sabi sa Biblia, na kahit may isa lang na tao, isang kaluluwa na tumalikod sa kanyang lumang buhay, kinalamin si Jesus bilang Diyos at nakapagligtas, buong kalangitan ang nagsasili. Isa lang yun, ha? So, paano kung may dalawang nabahagian, tatlo ang nabahagian, paano kung naghahap? Paano kung isang grupo ay nag-usap-usap? Kasi isang grupo, mababa na yung iman, nag-uusap-usap. So, let's put going natin priority natin. Empathy. Kanina, apathy. Ngayon, empathy. Ano ang ibig sabihin ng empathy? Yung apathy po, ito po yung pagkawalang interest. Meron pang isa yung sympathy. Yung sympathy, yung, halimbawa ganito, nagpalungkot siya, hindi na makaya mo lang siya. Oh, okay lang yan, naiintindihan kita. Ay, sympathy. Pero itong empathy, nakita mo malungkot siya, nagawa na ng action para mapasaya siya. Yung sympathy, medyo mababaw pa yun. Pero yung empathy, ito yung pinakamalaki. Nakuhin ng pakikirami sa kanya. Malungkot siya, dinamayan mo, hindi mo lang siya dinamayan, dinamit sa balikan. Gumawa ko pa ng paraan para yung ay magpaparo yung kanyang malungkutan ay makakisa. So, empathy dapat yung maramdaman natin ng Kristyano. So, reading demands urgency. Sabi po ito sa Awit 103 verse 15 hanggang 16. Akin po papasahin sa inyo. Awit 103, 15 to 16. Ang buhay ng tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago, ng katulad ay bulaglan. Nawawala na nalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na namamasdan. Isang damo, magkaroon ng bulaklak, umihip yung hangin, natanggal yung bulaklak, at hindi mo na namamasdan, hindi mo nakikita yung bulaklak. Kaya naman, ganoon, pinahiltulan ang buhay ng tao. The shortness of life. Napaka-ikli ng buhay. Huwag mo nang antayin na hindi mo na mamasdan yun bago mo paggawaan ang mga sakitan, bago mo papamahaginan. Habang nakikita ko siya, gawin mo yung nararapat. Sapagkat sinasabi ng Biblia, napaka-ikli ng buhay. Huwag po natin antayin na mawala siya sa ating pagkakas. Ano ba yung susunod? Sa empathy.
obedience, demand commitment. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, ito yung sinasabi. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ba ang pagsunod kay Yahweh kaysa handog at ang pakikinig kaysa aking tabang ng tubang? Pakitandaan ko ito mga kapatid. Mas kabilang pa sa harapan ng ating Panginoon ang pagsunod kaysa sa aking mga handog. Obedience is better than our sacrifice. So, obedience po, isa sa mga nangangalaga ko ay yung talaga na late obedience is disobedience or disobedience. Inutusan ka ng nanay mo pero pinatagal mo muna, ay, di pa commercial, nanonood ako, inutusan ka ulit, ay, susunod po kita pero kaya ng konti pa. Disobedience na po yun. Disobedience na po yun. Bakit? Kasi nga, late obedience is disobedience. So, kaya tayo, pag inutusan tayo ng ating Panginoon, sila po dapat pagsagot natin, yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. So, empathy. Ikatlo, yung fear na problema ng mga tagapagpahayag na nagpapahagi. Christ promised to go with us, sabi sa verse 20 na binasa natin, Matthew chapter 20, verse 20, at yung pangako ng ating Diyos. Tulungan niyo sila sumunod sa lahat ng inuutos sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At ayan po ang pangako ng ating Diyos. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, hindi kayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. He is our Emmanuel. Kasama natin ang ating Panginoon. Jesus will be with us always, even to the end of the world. At ito po yung encouragement ng ating Lord. Hindi yung isang ordinary encouragement na mga pananalita, kundi isang pangako. Tandaan po natin kapag Diyos ang nangako sa atin, sa atin, matutupad po ito. Maputo pa rin ang ating Panginoon. That's why, kapatid, yung takot ay sinabunan niya, go and tell what Christ has done for you. Ikatlong punto ng mensahe ng ating Panginoon, pero bago yung maputo, pagkakang po natin yung unang dalawang punto, when Christians do not go because of number one, wrong priorities, apathy, dalawa, yung walang interest sa pagbabago sa salita ng Diyos, number three, yung takot sa pagbabago sa salita ng Diyos. Yung second point po natin, binigyan po natin ang solusyon, binigyan ng ating Panginoon yung solusyon, ang tatlong bagay o tatlong dahilan kung bakit hindi tayo nagpapakuloy sa ating tungkulin. At ito po, tatlo, napaka-importante tanong, where shall we go? Saan tayo magsisimulang magbahagi ang salita ng Diyos? Where shall we go? Kasi yung sinabi dito sa ating binasa kanina hanggang sa katapusan, no? Hanggang sa dulo ng mundo. Or mas malinaw ko sa Mark chapter 16, verse 15, sinasabi ng Marcos 16:15, na sinabi ni Jesus sa kanila, rumayo kayo sa buong mundo at ipaharap ang mga balita sa lahat ng tao. Medyo broader siya, no? Ang lawak ng scope. Para magkaroon ng detalye, ang bagay na ito sa ating isipan kung saan tayo putungo, kung saan tayo nakalo. Basahin po natin yung Gawa chapter 1, verse 8. Sinasabi po ng Gawa ay ito, subalit tinanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea, at Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig. Pansinin po natin yung tatlong lugar. Ito po ay may implications po sa atin. And ang kapaliwanagan po ito, Jerusalem, Judea, at Samaria. Tingnan po natin kung ano yung sabihin. Tayo mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na Jerusalem natin. Sila yung unang punta. Sino-sino yung mga Jerusalem natin? And yung ating immediate family. Sila ang ating mga Jerusalem. Anong sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8? Ipag-aral natin sa salita ng Diyos. Ipag-aral natin ito sa Jerusalem, Judea, and Samaria. Tandaan ko mga kapatid, kapag nakapunta kayo, who is your Jerusalem? Sa napunta sa ulat ko, your family, our family. And that is our Jerusalem. Yung Judea, Pastor Mark. Yung Judea po, ito po yung mga kamag-anak natin na maaaring malapit sa bahay natin, malayo sa bahay natin, kumalayo kayo. Sila po yung ating mga Jerusalem. And our Samaria naman, ay yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Pero hindi lang hanggang doon. Kasi pag nagdulo pa, may paalala pa para sa atin. Ulit ko pong babasahin ha. At kayo yung maging mga saksi ko sa Jerusalem, our family, immediate family, sa Judea, our relative, sa Samaria, our neighbors, mga kakilala natin, at iba sa dulo ng daigdig, sa mga hindi naman natin kakilala. At yung bagay niyan, kung apat na ito yung mag-target natin para makapagsimulan tayo. Sino yung unang target? Our family. Our immediate family. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pamangkin mo, Judea, tiyahin mo, lolo mo, lola mo, tita, tito, pinsanin mo, Samaria mo, sino ang mga Samaria, classmates mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, at sino yung tukoy sa dulo ng daigdig, kung saan naman makarating, may mga tao na hindi kilala, bahagya mo. Bahagya mo natin. Bilang pag-umas po sa mensahe ng aming Panginoon, isang katanong naman po na maraming pag-isip-isipan po namin, what will happen when we start going? Kung ano yung mangyayari kapag tayo ay nagsimula bumahan sa ating Jerusalem, sa ating Judea, sa ating Samaria. Ano kaya mangyayari? Takot tayo na pumili mo or excitement? I hope excitement. I hope na-excite ka habang pag-imagine mo na ano kaya mangyayari pag nagsimula tayo sa pagkakas? Paghalo sa aking Jerusalem, paghalo sa aking Judea, at paghalo sa aking Samaria. Ano kaya mangyayari? Ano ang mapapit? And of course, tanong po natin, hindi ka ng exit. Ay pangako ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. We will find evangelism will bring attention. Our fears will be replaced with faith. Yung takot natin, mapapalitan ng pananampalataya. We will experience the joy of serving our Lord Jesus Christ. At maranasan ko natin yung kasiyahan sa paglilingkod, kasiyahan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Last Sunday sa ating youth joint fellowship, ay din po yung pinipagpapiging punto sa buhay ng mga bata o mga kabataan. Na maranasan natin yung kaligayahan, kasiyahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na hindi lang sila
at matugod ng buhay at balang araw hindi challenge sa kanila ang aming Panginoon. Masaksiyan sila na naglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, simulan po natin ang pagkakahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon sa ating Jerusalem, Judea, at Samaria. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, ay maraming salamat, Lord, sa pagkakagawa ng Lord na ibang pinagkalaw sa aming buhay. Salamat, Lord, sa pagkatunay na po, Panginoon, na tingin po, Lord, nagbibigay ng interest, Lord, sa aming mga puso upang magpatuloy, Lord Diyos. At ngayon, Lord God, nalululuwag ang panahon ng mga pagbabago-bago, Lord God. Ngunit sa aking lugar, Lord God, patuloy kami ang aming naranasan ng katalawagan. Lord, nawa ay mas mantala po namin ang pagkakataon ito na magpaghayo, mapagbahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan mo. Hindi nawa namin maranasan yung sabi ng awin mo, Diyos, na parang ulang lang ng damo. Na isang banda, nakikita mo siya, ngunit pag-ibig mo, hindi na siya nakikita. Lord, nawa Panginoon, hindi mo namin maranasan yun. Kung saan aming mga pamilya, mga kamag-anak, mga kakilala mo, Lord. Sa panahon ko ay nakikita namin sila. At Lord, nawa Panginoon sa mata dahil namin pag-habang yun na sila ay aming nakakasama upang mapahagian ng iyong kapananan. Patuloy, Lord God, kami naniniwala na habang kami, O Diyos, ay sumusunod sa inyo pong pinag-ubutos, kasama po namin ang iyong bugtong na sa Yesu Cristo. Kaya, Lord, patuloy mo buksan ang aming puso, bigyan, Lord God, ito, punang mo ito, Lord God, ng excitement, O Lord God, sa pag-ibig sa iyo, ng kaligayahan, O Lord, sa pagsunod sa iyo. Na-experience po namin ang family sa pagkakaroon sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa iyo po, puri, sa salamat at pagkaroon natin sa mga araw sa Jesus na Lord, ay po ng Espiritu. Tayo po magsabi na, Amen. Salamat po natin ang Kristo. Sama-sama natin balik ang aking klase sa kasama ng Panginoon sa pamamagitan na ikapuntahan.
maraming salamat sa Diyos sa pinagpumigyan namin, napasalamatan, dinadakila ang iyong pangalan. Salamat naman sa muli na kami iyong pinagkais sa mga sama-sama na magpuli sa iyong pangalan. Salamat po niyo sa pagkakataon ng kami namin ito at sumasabas sa aming pangalaman ng Diyos. Ama, sa umaring ito, nagpapasalamat po niyo dahil sa patuloy na pagpapala na pinagkakalaro sa amin kami sa mga nagdaang araw at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa kagalakan, kapayapaan, Panginoon ng aming pusong kasipan at pag-iingat ng mga Diyos. At tuloy Lord sa pagpapalang pinasya ay pinagkakalaro sa amin at sa aming mga pamilya. At bigyan sa aming sintahan o Lord. Kamanang patuloy mga nagpapasalamat kami o Diyos at aming ito, aming mga ito, gamitin mo ito sa italalago ng iyong ipasama. Lord, maraming salamat po, Diyos, patuloy Panginoon na ipabalik mo ang sigsig-ibig at umaapol ng pagpapala sa iyong kahating lugar. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagpuli ang pagsasalamat sa aming pangalan ng Jesus sa mahaling mensahe ng Amen. Ay po lahat ay tumayo. Tumawag po tayo sa ating pong pagmakas na pananalangin. Pagkaisahin po natin ang ating mga diwan sa pananalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyong ginawa sa ating buhay, sa mga nagdaang sandali. Alam po namin, Panginoon, na sa ating po sama-samang pagsama sa inyo, ang oras ay hindi na sayang. Pagkos sa abot na lang ang pagkakayan, kay Panginoon ay sama-samang lumapit sa inyo. At kayo lamang po aming inakas sa aming kalagitnaan. Wala pa ang aming pinakinggan, ang iyong mensahe, ang aming po inakas. Panginoon, maraming salamat sa mga kagaya. Aming din sinasama sa panalangin, Panginoon, ang aming po mga kapatid na nasa mga balik na karamdaman, mga sakit na dahilan upang sila, Panginoon, ay hindi nila pakasama. Panginoon, pinatas namin sa iyo, Inanay Den, patuloy niyo po siyang puhin, pagalingin sa kanyang pong karamdaman. At lumabing o Diyos ang pagkakataon na siya muli ay makasama po namin at maging pagtuo na kayo ay Diyos ang pagmamahali. Kayo ay Diyos ang pagmamahali. Ganun din po, Diyos, pinadalangin namin ang aming pong asawa na si Sister Tessie. Ikaw, Panginoon, ang humipos sa kanyang pong lumakawan. Alam niyo po, Panginoon, na siya po ay dinadialysis dalawang beses sa loob ng isang linggo. Nabilangin namin, Panginoon, na makarecover ang kanyang katawan sa mga dialysis nato. Alisin mo nga po, Panginoon, ang pagkahilo niya. Alisin mo nga po, Panginoon, ang mayuman niya. Alisin mo, Panginoon, ang mga masasakit sa kanyang pong bahagi ng katawan. At ang dalangin namin, Panginoon, ay ang lubusang kagalingan at kalusugan na kanyang pong katawan, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pong kaluluwa. Lord, namin din po pinunod sa inyo si Sister Robin Valencia. Kaya tapos namin sa inyo ang pagkinamin ito na siya po ay iyo po tutunin kung ang kailangan ng kanyang karamdaman ay wala na kanyang pong karamdaman. Lululog namin, Panginoon Diyos, na nagdagan po po, Panginoon, kanyang taon at kalusugan sa mga kalong ito. Nawawag ka, lumag niyang pagkakataon. Na siya man, ay makasama po namin sa aking buong pagsama sa inyo at sa fellowship. Lord, kayo po, pagkasalamat kami, pinanayaan na kasama namin ngayon, ngunit sa
siya po ay patuloy pong pagalingin. Ang kanyang buhay ay maging isang buhay na pagtuto ng inyong pong biyaya at ng inyong pong habang. Kaya Panginoon na patuloy pong pagalingin upang kanyang mga kamag-anak ay patuloy kanyang maikaya sa pananampalataya sa inyong pong Panginoon Jesus. Lord, tinataas inawasan ng kaaway sa anumang po mga nagasilanan. Panginoon, hihiling po namin ang tinatawag na pag-restoration ng kanilang pong pagtitinginan. Magkaroon, Panginoon Diyos, na pagpapatawaran, lalo na po napapanahon ganoon sapagkat namin po sineselebrate ang inyong po pagbaba dito sa lupa. May 2,000 taon na ang nakakaranan. Panginoon, gamitin niyo po ang panahon ng kapasuhan ng tinatawag na restoration ng mga family relationship. Restoration, Panginoon, ng mga mag-aasawa. Restoration, Panginoon, ng mga magkakapitbahay, Panginoon. At ang restoration, Panginoon Diyos, ng inyong mga kailangan po ng inyong pong gawain. Ang gawain ng God Almighty Community Church International Ministries. Lord, inaanap po namin sa inyo ang mga pagbabago sa oras, schedule ng aming pong pagsamba sa inyo. Kapagkat nais namin, Panginoon, na bigyan sa aming pong pagsamba sa inyo ang fellowship time natin bilang mga magkakapatid sa inyo, Panginoon. So Lord, kami po ay nakakingin sa buwan ng Disyembre na kayo, Panginoon Diyos, ay magkita-kita muli at magkaroon ng panahon na hindi lang po magkapustahan, kundi magpapalad ng langinan sa isa't isa. Hindi lang po magpapalad ng magpalakasan, Panginoon. Damdamin mo, Diyos, na ay kayo ang mayroong dahilan kung bakit kami, Panginoon Diyos, ay pinagpagpuno sa lugar na ito sa syudad ng Dasmariñas, sa probinsya ng Cavite. At ito, Panginoon, ay ang pagsilbi kami, Panginoon, na sandanan at ang aming mga balikan ay masutungan, Panginoon, makalakasan ang bawat isa. Lord, nadalangin namin, O Diyos, na huwag din masaya ang panahon ito na kapaskuhan. Pagkos magkaroon kami ng time na sa kabilang, Panginoon, na tila ay mga kulangan, sa kabilang, Panginoon, ng mga kawalan. Lord, alam natin, Panginoon, na meron po kami pwede i-share sa isa't isa. Meron, Panginoon, at dulo po sa amin, O Diyos Diyos. Alam natin, Panginoon, na kailangan namin ang bawat isa. Kailangan namin ang pasensya ng mga kapatid. Kailangan namin, Panginoon, na kami ay muli magkasama-sama at sasampilitan at mag-defensive sa isa't isa sa ilalim ng Diyos. Kaya nga po, Panginoon, sa pagtatapos ng buwan ng November at papasok po ang buwan ng December, pinadalangin namin, Panginoon Diyos, heal us, O God. Nagdamin, Panginoon, na maaaring ang epekto ng COVID ay hina na, umapasok na, maaaring, Panginoon, dahil po sa tagal na kami ay hindi nagkikakita, dahil sa tagal na namin po pagkakahiwalay, Lord, may nangyari sa amin at panahon na para po ang inyong mga anak ay tuloy magsama
sa ilalim ng inyong pong pagpapahal. Lord, aming Panginoon, kami po ay lumululod sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong puntong na anak na si Cristo Jesus at ang lahat ay magsasabi na Amen.